Si Andres Reyes, ang campus crush na halos walang makatanggi. Gwapo, sikat, at puno ng pangarap. Ngunit sa paglipas ng mga taon, binago siya ng buhay. Nawala ang kanyang yaman, nagbago ang anyo, at kasama nun ang kumpiyansa niyang muling harapin ang babaeng minsang minahal. Samantala, ang dating chubby at mahiyain na si Elena L. Del Valle ay isa ng matagumpay at magandang babae. At dahil sa takot na madismaya ang una niyang pag-ibig, hiniling ni Andres sa kanyang matalik na kaibigan na magpanggap bilang siya. Ngunit paano kung habang unti-unting nahuhulog si El sa lalaking inaakala nitong si Andres, mas lalo naman itong nalalapit sa kanya kahit hindi kilala ang tunay na siya. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Ganun nga kasi ang nangyari ron. Sabi ko naman basahin mo, hindi mo naman binasa. Medyo naiiritang sambit ni El. Habang magkatabing naglalakad sina Andres at El pauwi. Unti-unti nang dumidilim ang kalangitan. Kanina lamang ay maliwanag pa ang hapon. Ngunit ngayon ay natatakpan na ng makakapal na ulap ang araw. Ayaw niya ng ulan, lalo na ang malakas dahil magdadala yon ng kulog at mga kidlat na kinatatakutan niya. Pero napapanatag siya kasi nasa kanyang tabi naman si El. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay El na masayang nagkukwento tungkol sa librong katatapos lang nitong basahin. Paminsan-minsan ay napapangiti siya habang nakikinig. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi siya nagsasawang pakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Kahit simpleng kwento lamang tungkol sa paboritong nobela o sa pangarap nitong maging matagumpay balang araw. Para kay Andres ay tila pinakamahalagang usapan yon sa buong mundo. Tumingin sa kanya si El. Tingin ko, kapag mas marami kang binabasang libro, mas lumalawak talaga ang pag-unawa mo sa iba't ibang klase ng tao. Parang kahit hindi mo pa nararanasan ng isang bagay, naiintindihan mo na agad ang pakiramdam nila. Kaya magbasa ka na lang ng magbasa. Napangiti si Andres. Kung ikaw ang magre-rekomenda ng babasahin ko talaga. Napairap si El. Hindi mo naman ginagawa. Puro ka sabi. Tawang-tawa si Andres at pinisil ang mataba nitong pisngi. Lalo kang bumibilog kapag nagtataray. Andres! Reklamo ni El. O na, babasahin ko na. Alam ko namang maganda lagi ang mga pinipili mong libro. Pakiramdam ko nga minsan, mas marami pa ako natututunan sa'yo kaysa sa mga teacher natin. Hindi ka nakakasawang kausap kahit kailan. Nakangiting sambit pa ni Andres. Napatawa si El. Baka binubola mo lang ako. Hindi naman ako ganun kagaling. Mahilig lang talaga akong magbasa kaya marami akong alam. Pero ikaw, matalino ka rin naman kahit hindi ka laging nasa library. Tumango si Andres. Nandun lang ako sa library kasi nandun ka. Pero hindi talaga ako mahilig dun. Boring ang library kapag wala ka. Hindi na nakasagot si El. Bahagya na lang itong ngumiti habang bahagyang namumula ang pisngi. Hindi mapigilan ni Andres ang mapatitig dito. Sa paningin niya, napakaganda ni El. Hindi niya kailanman naintindihan kung bakit may mga taong hinuhusgahan ito dahil lamang sa timbang nito. Para kay Andres, wala yung halaga. Mas gusto niyang kasama si El kaysa sa lahat ng babaeng nagkakagusto sa kanya sa paaralan. Noong elementary, maraming humahanga sa kanya. Nang mag-high school, kahit higher grade, marami pa rin humahanga sa kanya. Grade 8 pa lang si Andres pero matangkad kasi talaga siya at talagang nakakahatak ang kagwapuhan. Ibang-iba sa ibang binatilyo. Lumayo ka nga ng kaunti, Andres, saad ni El. Feel ko, kaya lalo akong nabubuli kasi dikit ka ng dikit sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Hindi matanggap ang sinabi nito. Hindi totoo yan. Sino bang mga yun? Kaya nga ako palaging nasa tabi mo kasi pinoprotektahan kita. Kumunot ang noo ni El, kaya dumami ang linya. Mga may gustong girls naman sa'yo ang madalas mong asar sa akin. Although may mga lalaki rin, pero karamihan, galit sila kasi palagi tayong magkasama. Ngumuso si Andres at inayos ang pagbubuhat ng bag nila. Medyo pumapatak na ang ulan, kaya binuksan na ni El ang malaki nitong payong. Nagsukob silang dalawa. Hay, nakakapagtaka naman nga. Patuloy pa ni El, na palagi kang sumasama sa akin. Ano namang nakakapagtaka ron? Simula elementary, schoolmate na kita. Grade 6 pa lang tayo, magkakilala na.
Saka magkaibigan tayo. Gusto kitang samahan. Tsaka ang saya mong kasama. Napipisil ko yung mga taba mo. Bahagya siyang itinulak ni Elle. Ano ba? Huwag mong sabing kurutin ang mga taba ko sa katawan. Ang laki-laki ng mga kamay mo. Napakagat si Andres at mahinang tumawa. Ang taba kasi, kagigil. Itinulak ni Elle ang salamin nito sa mga mata. Andres, palagi nila akong inaasar na taba, Choy. Totoo naman, di naman ako maganda. Anong hindi maganda? Ang ganda-ganda mo. Napairap na naman si Elle. Ang OA, napangiti siya ng matamis. Totoo naman. Ang talino mo pa, saka ang saya kausap. Okay lang na hindi ka magustuhan ng lahat. At least, nasosolo kita. Nagiinit ang mga pisngi ni Andres. Hindi niya maamin na may pagtingin siya kay Elle. Sobra siyang nahihiya. Ang suplada rin naman kasi minsan. Bukod doon, bawal pa itong magkaroon ng boyfriend. Baka kapag nalamang manliligaw siya at gusto niya itong maging girlfriend, paghiwalayin pa sila. Ayaw ni Andres na mangyari yon. Kaya niya namang maglihim ng nararamdaman. Ang mahalaga, palagi silang maging magkasama ni Elle. Kontento naman siya kahit magkaibigan lang sila. Saka masyado pa silang bata, kaya okay lang kahit hindi magmadali. Biglang isang napakalakas na kidlat ang dumagundong sa kalangitan. Napahinto si Andres, nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting namutla ang mukha niya. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Muli pang kumidlat. Mas maliwanag at mas malakas, kaya napapikit na lang siya. Napaatras siya ng bahagya. Napansin naman siya ni Elle. Andres, ayos ka lang ba? Namumutla ka? Hindi agad siya nakasagot. Pakiramdam niya'y bumalik siya sa isang alaalang pilit niyang kinakalimutan. Noong bata pa siya, natamaan ng kidlat ang kanyang kuya habang nasa farm sila. Namatay ang kuya niya dahil doon. Kitang-kita niya yon at nag-iwan sa kanya ng trauma. Simula noon, matindi na ang takot niya sa kulog at kidlat. Kaunti lamang ang nakakaalam ng lihim na yon dahil ayaw niyang isipin ng iba na mahina siya. Huminga siya ng malalim, ngunit lalo lamang siyang kinabahan nang muling dumagundong ang langit. Bahagyang nanginig ang kanyang boses. Takot ako. Hindi siya makatingin kay Elle. Nahihiya siya. Pakiramdam niya'y nakakahiya para sa isang lalaki ang matakot sa ganoong bagay. Ngunit sa halip na pagtawanan siya, dahan-dahang hinawakan ni Elle ang kanyang kamay. Mainit ang palad nito. Tumingin ka lang sa akin, bulong sa kanya ni Elle. Napatingin siya rito habang tumutulo ang mga luha. Elle, huminga ka ng malalim. Isipin mo lang nalilipas din ang ulan. Hindi ka naman nag-iisa. Kasama mo ko. Huwag kang matakot. Hindi niya namalayan. Unti-unti nang kumakalma ang kanyang paghinga. Parang nawawala ang ingay ng kulog at kidlat. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mahinahon nitong boses. Muli itong umiti. Matatapos din ang ulan, mawawala lahat ng takot mo. Lilipas din, Andres. Bahagyang kumalma si Andres. Sumilong na muna sila. Pinaupo siya ni Elle at pinunasan ang kanyang mga luha. Nang muling kumidlat, napayakap siya rito. Elle! Malakas niyang sabi. Tinapik nito ang likod niya. Shh! Doon na muna sila kahit ginabi na. Nang bahagya ng humihina ang ulan, umupo na muna sila roon. Binigyan siya ni Elle ng dala nitong chocolates. Takot ka sa kidlat at kulog? Tanong sa kanya ng dalaga. Nito lang. Napabuntong hininga si Andres. Nabalitaan mo naman siguro. Namatay si kuya sa kidlat. At nakita ko yun mismo sa mga mata ko. Simula nun, hindi ko na mapigilan ang takot ko kapag nakakarinig ng kulog at kidlat. Nakakahiya, tinatago ko to. Nakita mo pa. Kumunot ang noo ni Elle. Bakit ka naman mahihiya? Malalim ang pinagmulan ng takot mo. Tao ka rin naman. Lahat tayo may kinatatakutan. Hindi nababawasan ang tapang ng isang tao dahil umamin siyang natatakot siya. Habang nakatingin siya kay Elle, lalo niyang napagtanto na mahal niya na ito. At sa murang edad nilang yon, sigurado siyang yon ang tunay niyang nararamdaman para rito. Halika na! Tumayo si Elle at hinilan na rin siya patayo. Inabot na tayo ng gabi, baka hinahanap na tayo. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, mas lalo pa niyang napatunayan na hindi mahalaga ang sinasabi ng ibang tao tungkol kay Elle. Sa paningin niya, ito ang pinakamagandang babae na nakilala niya.
Maganda ang puso, maganda ang isip at napakabuti. Hindi niya kayang isipin ang araw na mawawala ito sa tabi niya. Mabilis na lumipas ang mga linggo. Abalang school sa paghahanda para sa Recognition Day. Ngunit si Andres, haharapin pa lang ang bigat na ayaw niyang maramdaman. Sa susunod na buwan, aalis na kami, saad ni Elle. Hindi ba nabanggit ko naman sa'yo, inaasikaso ng parents ko na makasunod ako sa Australia? Parang tumigil ang oras para kay Andres. Matutuloy ka na sa Australia? Doon ako mag-aaral. Nandun na kasi ang trabaho ni na mama at papa. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabalik rito. Pakiramdam niya ay may kung anong unti-unting dumudurog sa kanyang dibdib. Akala ko dito ka lang. Malungkot na napangiti si Elle. Akala ko rin, pero okay na rin siguro to kasi makakasama ko na sina mama at papa. Kaya lang, mamimiss talaga kita ng sobra, Andres. Pinilit ni Andres ngumiti. Ayaw niyang makita ni Elle kung gaano siya nasasaktan. Ngunit sa loob-loob niya, paano na? Paano kung hindi na sila magkita? Paano kung makalimutan siya nito? Hindi niya kayang itanong ang lahat ng yun. Hindi na ba tayo magkikita? Tanong ni Andres. Mahinang umiling si Elle. Huwag mong sabihin yan, kasi babalik naman ako. Hindi ko pa alam kung kailan pero babalik ako. Talaga? Babalik ka pa rin? Tinitigan siya ni Elle bago inabot ang maliit nitong pinky finger. Promise, babalik ako. Magkikita pa rin tayo, Andres. Mamamansin ka pa rin, ha? Saka pwede pa rin naman tayong mag-usap. Basta wag lang mawala ang komunikasyon natin. Mag-iwan pa rin ako ng message sa'yo. Uso na naman ang social media. Napangiti si Andres kahit nananakit ang kanyang dibdib. Inilapit din niya ang kanyang daliri. Promise, hindi mawawala ang communication natin. Pangako natin, kapag natupad na natin ang mga pangarap natin, magkikita ulit tayo. Masayang sambit ni Elle. At sana, pareho pa rin tayong magkaibigan. Mas gusto sana niyang sabihin ang totoo, na hindi lang kaibigan ang tingin niya rito, na mahal niya ito. Ngunit naduduwag siya. Kaya ngumiti na lang si Andres. Mag-aaral akong mabuti. Hihintayin kita, Elle. Ganon din ako, hihintayin din kita. Nang ihatid niya ito pa uwi, hindi siya mapakali. Gusto niyang umaming gusto niya si Elle, pero aalis na ito. Hindi niya alam kung anong magiging dulot nun para sa pagkakaibigan nila. Nang araw ng pag-alis ni Elle, hindi na talaga niya matiis. Elle, tanong nito habang nasa labas sila ng bahay nito. Madaling araw na at paalis na ito at ang tita nito papunta sa airport. Nagpaalam na naman tayo kahapon. Dapat hindi ka na pumunta. 3:00 pa lang ng madaling araw, oh. Dapat natutulog ka pa. Napalunok si Andres. Hindi ako makatulog kasi alam ko nga alis ka na. Gusto kong sumama sa'yo sa paghatid sa airport pero hindi ako pinayagan. May pupuntahan kami ng pamilya ko mamaya. Tumango naman si Elle. Okay lang, naiintindihan ko naman. Kinuha ni Andres ang kamay nito at sinuot ang bracelet na matagal na niyang binili. Pero hindi niya maibigay. Huwag mo tong iwawala. Ibinigay ko to sa'yo para hindi mo ako makalimutan. Umawang ang bibig ni Elle at napatingin sa bracelet na may heart at mga padlock na pendant. Ang ganda! Wow, may initials. A loves E? Bakit? Nag-init ang mga pisngi ni Andres. Bracelet yon na gusto niyang ibigay kapag umamin siya. Nakakalungkot lang na ngayon niya lang yon na ibigay. Bigla-bigla lumapit si Andres at marahang hinalikan si Elle. Naramdaman niyang natigilan ito at hindi makapaniwala. Nang lumayo si Andres, nakita niyang pamumula ni Elle sa ilalim ng ilaw ng poste. Andres! Gusto kita. Gustong-gusto kita, Elle. Alam ko mga bata pa tayo pero gusto kong ikaw pa rin hanggang dulo. Sa pagbalik mo, sana wala kang mahalin na iba. Sana kapag matatanda na tayo, bigyan mo ako ng chance. Mabilis niyang sabi. Napakagat sa labi si Elle at napakurap-kurap. Bago pa makapagsalita si Elle, tinawag na ito ng tita nito. Ngumiti na lang si Andres at sumakay ng bisikleta niya. Sige na, mauna na ako. Alis na kayo. Tanggapin mo man o hindi, Elle. Mananatili pa rin akong kaibigan mo. Lumayo na siya habang nangingilid ang mga luha. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang tumawa kasi nakaamin na siya.
Pero gusto niya ring umiyak kasi aalis na ang babaeng espesyal sa kanya. Bumilis ang pedal ni Andres. Magkikita pa tayo. Magkikita pa tayo, El. Sa oras na mangyari yon, hindi na kita papakawalan. Pag-uwi ni Andres, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang pangako nilang dalawa. Naniniwala siyang hindi kayang sirain ng distansya ang pagkakaibigan na mayroon sila. Naniniwala siya na kapag muli silang nagkita pagkalipas ng maraming taon, ganun pa rin ang lahat. Siya pa rin ang Andres na umibig kay El, at si El pa rin ang mabait, matalino at magandang babaeng unang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Makalipas ng 12 taon. Kuya! Bilisan mo ng maligo! Liligo rin ako late na ako! Reklamo ng kapatid ni Andres na si Anastasia. Nagmamadaling nag-shampoo si Andres. Oh, eto na! Narinig niya ang boses ng kanilang mama. Ano ka ba naman, Anastasia? Minsan na nga lang umuuwi ang kuya mo rito. Pinagmamadali mo pa. Bakit ka kasi late nagising? Di sana, nauna ka sa banyo. Patuloy pa rin ang reklamo ni Anastasia. Kakainis naman Late na ako. Bakit pa kasi isa lang ang banyo? Huminga ng malalim si Andres habang nagbabanlaw. Hindi naman katulad ng dati ang bahay nila na maraming banyo. Ngayon, isa na lang. Ang bahay nila, maliit na lang. Hindi siya madalas doon. Dumadaan lang kapag day off. Sa city na kasi siya nakatira at nakikituloy sa kondo ng kaibigan at pinsan niyang si Inigo. Nandun ang trabaho ni Andres, kaya doon na siya namamalagi. Oh, tapos na ako. Pasok ka na, Anastasia. Saad ni Andres sa kanyang kapatid. Padabog namang pumasok ang dalagita. Natawa na lang siya. Alam mo, habang tumatagal, mas lumalaki kang suplada. Mama, wag mong dagdagan ng baon nito Napailing ang kanyang ina. Mabuti pa nga, total ikaw naman ang nagpapabaon dyan. Pumasok na muna siya sa kwarto at nagbihis. Bago lumabas, inayos niya na rin ang mga gamit niya. Maya-maya ay babiyahin na siya ulit. Inayos niya ang kanyang mga gamit para walang makalimutan. Anak, kumain ka muna rito bago ka umalis, saad ng kanyang ina. Nagluto na rin ako ng ulam para may baon ka. Huwag ka masyado sa mga instant. Kung wala kang oras magluto kapag day off mo, mag-meal prep ka tapos i-froze mo sa ref ninyo ni Inigo para init-init na lang. Tumango naman siya. Opo, ginagawa po namin yan ni Inigo. Salamat, Mama. Kumain na nga siya katulad ng gusto ng kanyang ina. Pagkatapos kumain, binigyan niya pa ng pera ang mga kapatid. Pati ang mama niya, binigyan niya na rin. Ano ka ba anak? Wag na. Nakapagpadala ka naman noong nakaraang buwan. May naitabi pa ako, saad ng mama niya. Pero pinilit niya rito ang pera. Extra ko rin yan, Mama. Hindi mo sinasabi pero alam ko nagtitipid po kayo rito. Kumikita naman po ako. Huwag niyo na pong tipirin. Kahit paano rin nakakapag-ipon naman po ako. Nahihiya kasi ako sa iyo anak. Hindi mo dapat kami binubuhay. Dapat may sarili ka ng buhay. Lahat ng kita mo dapat sa iyo lang. Dapat may girlfriend ka na o mag-asawa. Mahinang tumawa si Andres. Wala naman po akong maisip na aasawahin. Wala po akong oras para mag-girlfriend. Saka okay lang naman po sa akin na tumulong. Mama, alam ko pong nahihirapan ka. Pinag-aral mo naman po ako. Okay lang po ito sa akin. Halika na kuya, ihahatid na kita sa terminal. Saad ni Aaron sa kanya. Tumango naman siya at lumabas na. Sumakay siya sa motor nito. Kamusta ba ang pag-aaral mo? Parang hindi ka na masyadong humihingi sa akin ng pera. Okay naman kuya, kaunti na lang. Makakatapos na rin naman ako. Magtatrabaho na agad ako para makatulong din sa pamilya natin. Saka kahit paano naman, okay yung pagpa-part-time ko bilang delivery rider. Kapag kailangan ko ng pera, hihingi ako sa'yo ng kaunti. Napangiti naman si Andres. Mabuti na lang may sense ng pagkukusa ang mga kapatid niya. Nang maghirap sila, nahirapan talaga sila. Pero kinaya naman dahil natuto agad mag-adjust ang mga ito. Maya-maya'y nakarating na sila sa terminal. Salamat sa paghatid, Aaron. Ingat ka, kuya. Ingat ka rin. Bantayan mo si mama, pati na rin mga kapatid natin. Bili ni Andres bago sumakay ng bus. Hindi na niya mabilang kung ilang pagsasakripisyo ang ginawa niya sa mga nakalipas na taon. Basta ang alam niya, hindi siya pwedeng sumuko. Wala nang ibang aasahan ang kanyang pamilya.
Napabuntong hininga si Andres. Muli na namang bumalik sa isip niya ang araw na tuluyang bumagsak ang negosyo ng kanyang ama. Isang malaking construction supply ang pagmamayari nito noon. May sariling sasakyan sila, malaki ang bahay, hindi nila kailangan mag-alala sa gastusin araw-araw. Ngunit sunod-sunod ang naging problema. Naloko ng mga kasosyo at nalugi ang negosyo. Nabaon sa utang hanggang sa isang araw, bigla na lang inatake sa puso ang kanyang ama. Hindi na ito umabot sa ospital. Mula noon, tila gumuho ang buong mundo ni Andres. Mabuti na lang matatag ang mama nila para igapang ang pag-aaral nila. Kaya ngayong siya na ang may trabaho, gusto niyang magpahinga na ito. Habang nakatitig sa labas, may nakita siyang dalagitang maputi at mataba. Bahagya siyang napangiti nang maalala si El. "Kumusta ka na kaya?" Napapikit si Andres. Ilang taon na silang hindi nagkikita ni El. Simula nang maghirap sila, nahiya na siyang makipag-usap rito. Marami na rin siyang iniisip na problema, kaya tuluyan ang nawala ang komunikasyon nila. Nang i-check niya ang dating account ni El ay wala na rin iyon, kaya hindi niya na sinubukang hanapin pa sa social media. "Nakalimutan niyo na siguro ako," natatawang sambit ni Andres sa sarili. "Kaya lang, bakit ako? Bakit hindi ko siya makalimutan?" Ayaw niyang hanapin, ayaw niyang subukan. Pakiramdam ni Andres, ibang-iba na kasi ang lahat. Parang sobrang layo na at mga bata pa lang sila noon. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho, napakarami nang nangyari. Nasanay na siyang kumain ng fast food dahil yon ang pinakamabilis. Madalas ay hindi na rin siya nakakakain sa tamang oras. Kapag sobrang pagod, diretso tulog na lamang siya. Unti-unti ring nawala ang dati niyang hilig sa pag-eehersisyo, lalo na at office work ang trabaho niya. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho sakay ng motorsiklo, isang lasing na driver ang bumangga sa kanya. Ilang buwan siyang hindi nakapagtrabaho. Nagkaroon siya ng injury sa paa at sa likod. Pero mas malala sa paa, kaya simula noon ay napilay na si Andres. Hindi halata sa unang tingin, pero kapag tinitigan, mapapansin na agad na may kakaiba sa lakad niya. Parang paika-ika. "Hindi na ako katulad ng dati. Kaya ayoko talaga mag-attend sa mga reunion. Nakakapangliit. Yung dating campus crush naging loser na naghirap." Bahagya pang natawa si Andres sa kanyang sarili. Habang umaandar ang bus pabalik ng lungsod, tahimik lamang na nakasandal si Andres sa bintana. Pinagmamasdan niya ang mabilis na pag-atras ng mga puno, tindahan at mga bahay sa gilid ng kalsada. Minsan, naiisip niyang parang umiikot na lamang ang buhay niya sa responsibilidad. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling gumawa ng isang bagay para sa sarili niya. Wala siyang ipinagdadamot sa pamilya. Mahal na mahal niya ang mga ito. Ngunit sa tuwing na pag-uusapan ng pag-aasawa o pagkakaroon ng sariling pamilya, pakiramdam niya'y may bahagi ng sarili niyang matagal nang naiwan sa nakaraan. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang notification ang dumating. Akala niya'y mensahe lamang yon mula kay Inigo o kaya naman ay tungkol sa trabaho. Walang interes na binuksan niya ang cellphone, ngunit agad siyang natigilan. Isang pangalan ang bumungad sa screen. El Del Valle. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Andres. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang tiningnan kung tama ba ang nababasa niya. Hindi siya nagkakamali. "Hi, are you Andres Reyes? The guy I was with when I was a kid? I can see your old account." Hindi siya agad makahinga. Pakiramdam niya biglang nawala ang lahat ng ingay sa loob ng bus. Hindi niya marinig ang usapan ng ibang pasahero. Hindi niya marinig ang makina ng sasakyan. Ang mensahe lamang ang paulit-ulit niyang binabasa. Si El? Talaga bang si El ito?" Parang hindi siya makapaniwala. Mahigit 12 taon. 12 taon siyang walang balita rito dahil sinadya niyang huwag nang makibalita. At ngayon, ito mismo ang unang nag-message sa kanya. Napakagat siya sa labi. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Unti-unti siyang nag-type. "Oo, ako nga. Kumusta ka na?" Matagal bago niya pinindot ang send. Nang maipadala niya yon, lalo siyang kinabahan.
Humigpit ang yakap niya sa bag. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging 14 na taong gulang. Hindi nagtagal ay nag-reply agad si Elle. Finally, akala ko yung isang account mo, ikaw nga talaga. Akala ko hindi na kita mahanap. Walang pictures mong account na to, pero may kutob akong ito talaga, so nag-message pa rin ako. Hindi niya namalayan, napapangiti na pala siya. Napakagaan ang pakiramdam ni Andres. Parang may matagal nang nawawalang bahagi ng buhay niya ang muling bumalik. Nagpatuloy ang usapan nila. Ang tagal na pala talaga? Kamusta na pamilya mo? Okay naman. Maikling sagot lamang ang ibinibigay niya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang lahat. Nag-type muli si Elle at matyaga niya yung hinintay. Anong nangyari? Bigla ka nalang nawala noon. Napabuntong hininga si Andres. Matagal niyang tinitigan ang keyboard. Hindi niya kayang sabihin ang lahat. Hindi niya kayang ikwento kung paano bumagsak ang negosyo nila, kung paano namatay ang ama niya, nabaon sa utang, at paano niya isinuko ang maraming pangarap. Pakiramdam niya kapag sinabi niya ang lahat, baka kaawaan lang siya ni Elle. Ayaw niya nun. Kaya maikli lamang ang isinagot niya. Nagkaroon lang ng problema sa pamilya. Nalugi ang negosyo namin. Naging mahirap ang lahat kaya nawala ako sa social media. Pasensya na kung hindi na ako nakapagparamdam. Ilang segundo ang lumipas ay nag-reply ulit si Elle. Hindi ka dapat humihingi ng sorry. Ang mahalaga okay ka ngayon. Napapikit si Andres. Biglang lumala ang pangungulila niya kay Elle. Posible pala talagang tumagal ang pagkagusto. Kahit bata lang siya noon, gusto niya pa rin ang dalaga. Habang nagpapatuloy ang usapan nila, hindi niya napigilang buksan ang profile ni Elle. At doon natuluyang nawala ang lahat ng confidence niya. Isa-isang bumungad ang mga litrato ni Elle. Nakasuot ng eleganteng blazer, mayroong may hawak na award, nasa conference, may larawan sa opisina at halatang fashionista. Mahaba na ang buhok nito at kulot ang dulo. Mas lalong gumanda, classy at napakaganda ng tindig. Sobrang maganda na rin ang hubog ng katawan. Halatang inaalagaan ang sarili. Hindi na ang dating mahiyain at laging tinutuksong dalagita ang nakikita niya. Hindi na ang dalagitang palaging problemado sa pimples nito at wala na ang mga bilbil na dati lang ay nakukurot niya pa. Napangiti si Andres pero kasabay noon ay may kirot na dumaan sa dibdib niya. Ibang-iba ka na pala. Ang ganda, successful at ang payat mo na. Napatingin siya sa refleksyon niya sa bintana ng bus. Hindi niya halos makilala ang sarili. Mas mataba na siya kesa noon. Halatang pagod ang mukha. May bakas ng puyat at may bahagyang peklat sa may noo dahil sa aksidente. Naisip pa niya ang kanyang paa. Paika-ika na kung ilakad. Unti-unti siyang napayuko. Nakakapanghina. Dati gusto ako ng lahat. Baka ganun din ang nagustuhan sa akin ni Elle. Ngayong wala ng lahat ng yun, siguradong matuturn off siya. Hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong halos lahat ay nagsasabing ang gwapo niya. Ngayon, pakiramdam niya ay ordinaryo na lang siyang lalaking pagod sa buhay. Muli niyang binuksan ang sariling social media. Puro bundok, dagat at paglubog ng araw, mga puno at langit. Wala halos litrato ang mukha niya. Simula nang maging ganoon ang itsura niya, halos ayaw niya nang magpa-picture. Ayaw niyang makita ng ibang tao ang malaking ipinagbago niya. Muli siyang nagulat nang mag-pop up ang panibagong mensahe nito. Pwede ba tayong mag-video call? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Gusto kitang makita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andres. Nanigas ang mga daliri niya. Hindi niya agad nasagot ang mensahe. Paulit-ulit niya yung binasa. Video call? Mahigpit niyang nahawakan ng cellphone. Pakiramdam niya ay bumalik ang lahat ng insecurities na matagal na niyang itinatago. Paano kung madismaya si Elle? Paano kung maikumpara siya nito sa dating Andres? Huminga siya ng malalim bago nag-type. Pasensya na, hindi talaga ako komportable sa video call. Chat na lang muna sana. Matagal bago dumating ang reply at habang wala pa itong sagot, lalo siyang kinabahan. Baka nasakpan niya ito. Baka isipin itong iniiwasan niya. Maya-maya'y nag-reply rin si Elle. Okay lang. Akala ko lang mas masaya sana kung magkikita tayo kahit online. But it's still okay. Respeto ko naman kung hindi ka komportable. Natagal na nga rin so baka hindi ka na talaga komportable sa akin. But still,
Let's keep in touch, okay? Gusto ko ulit na maging malapit ulit tayo. I miss you, Andres. For me, you're still my friend. Napapikit si Andres. Ramdam niyang may kaunting lungkot sa mensaheng yun. Lalo siyang nakonsensya. Gusto niyang sabihin ang totoo na nahihiya siya, na hindi na siya ang dating Andres, na natatakot lang naman siyang makita nito ang malaking pagbabago sa kanya. Pero hindi niya ginawa, hindi niya kayang aminin yon. Sa halip ay nag-type na lamang siya. Salamat sa pag-intindi. Nagpatuloy pa rin ang usapan nila. Pinag-usapan nila ang memories nila. Paminsan-minsan ay napapangiti siya. Pakiramdam ni Andres ay bumabalik ang kanyang kabataan. Hanggang sa may dumating na larawan, isang bracelet na suot sa isang braso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya agad nakapaniwala. Mabilis niyang binuksan ang larawan. Yun mismo ang bracelet na ibinigay niya kay Elle bago ito umalis. Ilang taon ang lumipas, imposibleng nasa kanya pa rin to. Mahina niyang sabi sa kanyang sarili. Kasunod ng larawan ay ang mensahe nito. Tingnan mo, suot ko pa rin. Hindi ko talaga to inalis. Hindi ako masanay na wala sa kamay ko. I know we lost our communication, but to me, you're still my special friend. So I hope magkita ulit tayo soon. Biglang nanubig ang mga mata ni Andres. Hindi niya namalayang napapangiti siya habang nangingilid ang luha. Akala niya'y nakalimutan na siya nito. Ngunit mali pala siya. Inalagaan pala ni Elle ang regalong yon. Katulad ng kung paano nito inalagaan ang mga alaala nila noon. Marahan niyang hinawakan ang sariling dibdib. Pakiramdam niya ay may matagal nang nagyelong bahagi ng puso niya ang unti-unting natutunaw. Lumipas ang 4 na buwan, halos gabi-gabi na silang nagkakausap ni Elle pagkatapos ng trabaho. Hindi man palaging mahaba ang usapan, sapat na ang simpleng kumustahan para gumaan ang pakiramdam niya matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho. Sa tuwing nagba-vibrate ang cellphone niya at makikita ang pangalan ni Elle, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi niya akalaing may taong makapagpaparamdam ulit sa kanya na buhay pala ang puso niya na matagal nang natutong unahin ang responsibilidad kaysa sa sarili. Isang gabi, habang nakaupo siya sa maliit na sala ng kondo nila ni Inigo, dumating ang isang mensahe. Uuwi ako sa Pilipinas next month. Biglang natigil ang paghinga ni Andres. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Hindi siya nagkakamali. Uuwi si Elle. Kasunod agad ang isa pang mensahe. At gusto kitang makita. Magkita tayo kapag nakauwi na ako. Bumilis ang tibok ng puso niya hanggang sa maramdaman niya ang paninikip ng dibdib. Ang unang naramdaman niya ay saya, pero kasunod nun ay matinding takot. Bakit gusto niya ako makita? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Sa isip niya, baka iba na ang inaasahan ni Elle. Baka ang nasa alaala nito ay ang dating matangkad, gwapo at athletic na binatilyong palaging nasa tabi nito. Hindi ang lalaking pagod, napabayaan ng sarili at halos wala ng kumpiyansa. Napaupo siya sa sofa habang hawak ang cellphone. Muli siyang nag-reply. Sigurado ka bang gusto mo kong makita? Hindi nagtagal ay sumagot si Elle. Oo naman, ang tagal na nating hindi nagkita. Excited na nga akong umuwi ng Pilipinas. Mas lalo lamang siyang kinabahan. Napabuntong hininga siya. Anong gagawin ko? Eksakto namang lumabas ng kusina si Inigo na may hawak na 2 tasa ng kape. Anong problema? Kanina ka pa tulala. Tahimik na inabot ni Andres ang cellphone. Binasa ni Inigo ang usapan. Napataas ito ng kilay. Uy, magandang balita yan ah. Uwi ng kababata mo. Nice, magkita na kayo para makapag-date na kayong dalawa. Makikipag-date kaya siya kapag ganito ang itsura ko. Medyo ang taba ko na tapos medyo pilay pa ako. Paika-ika maglakad. Alam niyang gusto ko siya noon pa. Ako nagustuhan niya ang dating ako, pero hindi na ako ganun. Madidisappoint siya. Gusto niya ako makita pero ganitong Andres ang ihaharap ko sa kanya. Saglit na natahimik si Inigo bago siya tiningnan. Bakit naman ganyan ang iniisip mo? Baka hindi ka naman yan husgahan, Andres. Di ba sabi mo, siya yung mataba, maraming tigayawat at may malaking salamin dati. Napayuko si Andres. Oo, pero ngayon, iba na. Insan, ang ganda niya lalo. Ang successful at parang hindi basta-bastang babae. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Elle. Umupo si Inigo sa katapat niya.
Pareho pa rin naman kayong tao. Saka at least ngayon malalaman mong magugustuhan ka niya kahit sino ka pa. Mahina siyang natawa. Hindi ganun yon. Pakiramdam niya kapag nakita siya ni Elle, katapusan niya na. Hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako gwapo. Hindi na rin ako fit. Paika-ika pa ako maglakad. Sa tingin mo ba makikilala niya pa ako? Paano kung madismaya siya? Napailing si Andres. Matanda na kami. Marami ng pinagdaanan at naabot sa buhay. Kapag nagkita kami, madidismaya yun. Ayaw na sa akin at ako rin. Madidismaya ulit sa sarili ko. Tumitig si Inigo sa kanya. Masyado mo namang minamaliit ang sarili mo. Hindi niya maamin na halos gabi-gabi niyang iniisip ang magiging reaksyon ni Elle kapag nakita siya. Baka magulat, maawa, o magsisi ito na hinanap pa siya. Yon ang pinaka-kinatatakutan niya. Lumipas ang ilang minuto, bigla siyang may naisip. Inigo, may hihilingin sana ako. Napakunot noo ang pinsan niya. Huwag mong sabihing uutang ka. Napailing si Andres. Hindi, pwede bang ikaw muna ang makipagkita kay Elle? Magpanggap kang ako. Halos mabitawan ni Inigo ang tasa. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hawig naman tayo. Giit pa ni Andres. Hawig lang, di naman tayo identical. Posibleng hindi ka makilala nun. Umiling si Andres. Baka hindi niya na ako tanda. Ang tagal na rin ang huli kaming magkita. Magkahawig tayo kaya hindi siya maghihinala na ibang tao ang nasa harap niya. Hindi agad nakasagot si Inigo. Tiningnan siya nito na para bang nababaliw na siya. Look, Inigo, kahit sa malayo mas presentable ka kaysa sa akin. Hotel manager ka, maayos ka manamit, confident ka, at mas bagay kang maging Andres kaysa sa akin. Napabuntong hininga si Inigo. Di ko gagawin yan. Alam mo, kaya mo namang ayusin ang sarili mo. Nawalan ka lang ng gana at motivation, pero kaya mo pa rin maayos ang sarili mo, Andres. Oo, alam ko yan, Inigo, pero isang gabi lang, magpanggap kang ako. Pagkatapos nun, hindi na kita gagambalain. Please, Inigo. Hindi mo ba naisip na kapag nalaman niyang totoo, baka mas masasaktan siya? Sambit ng kanyang pinsan. Hindi niya malalaman. Napailing si Inigo. Paano ka nakakasigurado? Hindi nakasagot si Andres. Nagpatuloy naman si Inigo. Anong mangyayari pagkatapos? Magpapanggap na lang ba ako habang buhay na ako ikaw? Hindi, sasabihin ko rin kapag handa na ako. Napailing si Inigo. Walang tao nagiging handa sa pagsisinungaling. Tahimik na yumuko si Andres. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubusan ng pag-asa. Ngunit bago tuluyang matapos ang usapan, narinig niya ang mabigat na buntong hininga ni Inigo. Ay, sige na nga. Mabilis siyang napatingin dito. Isang beses lang ha. Isang gabi lang. Pagkatapos nun, ikaw nang bahala. Hindi ako papayag na pahabain pa to. Hindi malaman ni Andres kung matutuwa ba siya o lalo lamang matatakot. Ngayong babalik si Elle sa buhay niya, napagtanto niyang pinakamalaking kalaban niya ay hindi ang panahon o ang distansya, kundi ang sarili niyang takot. Halos hindi nakatulog si Andres sa buong gabi. Paulit-ulit niyang iniisip kung tama ba ang desisyong ginawa niya. Ilang beses na niyang gustong i-message si Elle upang sabihin ang totoo. Ngunit sa tuwing bubuksan niyang chatbox, nawawala ang lakas ng loob niya. Dumating ang araw ng pagkikita. Maaga pa lang ay hindi na mapakali si Andres. Paulit-ulit siyang naglalakad sa sala ng kondo habang inaayos naman ni Inigo ang kowelyo ng polo nito. Sigurado ka ba talaga rito? Tanong ni Inigo. Pwede mo pa rin kanselahin. Hindi pa naman huli ang lahat. Huminto si Andres sa paglalakad. Hindi ko kaya. Saka sobrang nilook forward niya ang pagkikita namin. Kaya harapin mo na lang siya, Inigo. Tandaan mo, ikaw si Andres ha. Napabuntong hininga ito. Alam mo, hindi ko pa rin gusto ang plano mong to. Isang beses lang naman. Ngayon lang, mag-iipon lang ako ng lakas ng loob tapos sasabihin ko rin ang totoo. Tumaas ang mga kilay ng pinsan niya. Totoo ba? Hindi agad nakasagot si Andres. Kahit siya, hindi niya alam kung kailan niya magagawang umamin. Makinig ka. Seryosong sabi ni Inigo. Papasahin mo lang yung first love mo. Mukhang gusto ka. Kasi sinong babaeng gustong makipag-reconnect sa'yo kung walang nararamdaman? Kapag nakita kong lumalala ang sitwasyon, ako mismo magsasabi ng totoo. Tumango si Andres. Oh, hindi ko na paabutin doon. Salamat. Pinili nilang magkita sa restaurant. Samantalang si Andres nasa kabilang bahagi lamang ng resto. May suot siyang simpleng jacket at baseball cap.
pinili niyang maupo sa bahaging hindi agad mapapansin. Mula roon, kitang-kita niya ang main entrance. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa baso. Pakiramdam niya bawat segundo ay 1 oras ang katumbas, hanggang sa bumukas ang pintuan. Napatingin si Andres at doon niya muling nakita si Elle. Parang huminto ang mundo. Mas maganda pa ito kaysa sa mga larawan nito sa social media. Nakasuot ng simpleng puting blouse, beige na slacks at maayos na kalaylay ang mahaba nitong buhok. Sosyal at halatang hindi basta-bastang babae. Ngunit ang pinakamaganda pa rin ay ang ngiti nito. Pareho pa rin gaya ng dati. Kahit nang wala na ang kaunting taba sa mga pisngi, yun pa rin ang ngiting minsang nagpabilis ng tibok ng puso niya noong 14 na taong gulang pa lamang sila. Hindi niya namalayang napapangiti na rin siya. Elle, tumingin-tingin ito sa paligid. Halatang may hinahanap. Bahagya siyang yumuko. Alam niyang siyang hinahanap nito, pero alam niyang hindi siya ang makakatagpo ng dalaga. Maya-maya lamang ay lumapit si Inigo. Nang makita ito ni Elle, agad na lumiwanag ang mukha nito. Ngumiti ito ng malaki at walang pag-aalinlangang kumaway. Andres? Parang may kung anong dumurog sa dibdib ni Andres. Hindi siya ang tinatawag, hindi siya ang iningitian, ngunit siya dapat ang naroon. Mula sa kinauupuan niya, nakita niyang lumapit si Elle kay Inigo. Hindi niya marinig ang buong usapan ng mga ito, ngunit kitang-kita niya ang saya sa mukha ni Elle. Tumawa ito at bahagyang sinuntok ang balikat ni Inigo, katulad ng ginagawa nito noon sa kanya. Napapikit si Andres. Ang sakit pala nito. Ngunit pinilit niyang buksan muli ang mga mata. Hindi niya gustong sayangin ang pagkakataon na makita si Elle. Narinig niyang tumatawa ito muli. Napangiti rin si Inigo habang may ipinapaliwanag. Mukhang maayos ang usapan nila. Wala man lang pagdududa si Elle. Hindi niya napansing hindi tunay na Andres ang nasa harap niya. Napayuko si Andres. Siguro hindi na talaga ako ganun kahalaga. Kung naging mahalaga ako, marahil ay nakilala niya agad ako. Ngunit agad din niyang sinaway ang sarili. Hindi kasalanan ni Elle. Ako ang nagsinungaling. Ako ang nagtago. Ako ang natakot. Mahalaga ako sa kanya pero hindi ako nagpakita kasi nahihiya ako. Maya-maya ay nakita niyang inilabas ni Elle ang bracelet sa pulsuhan nito. Ipinakita nito yon kay Inigo habang nakangiti. Mula sa malayo ay hindi niya marinig ang sinasabi nito. Ngunit nakita niyang hinawakan ni Elle ang maliit na pendant na may initials nila. Napahawak siya sa sariling dibdib. Lalo siyang nasaktan. Pero hindi dapat niya isipin yon. Mas mabuti na itong nakikita niyang masaya si Elle. Mas mabuti nang ang alaala nito tungkol sa kanya ay manatiling maganda. Hindi yung masira dahil sa itsura niyang malayo na sa dating siya. Unti-unti siyang tumayo. Ayaw na niyang makita ang iba pa. Paglabas niya ng restaurant, sinalubong siya ng malamig na hangin. Pinilit niyang ngumiti kahit nangingilid ang kanyang mga luha. Masaya siya. Masaya si Elle kasi hindi ako ang nasa harap niya. Kasi nakita niya ang dapat na asahan sa akin. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang mga usapan nila sa chat. Pero hindi na siya gaanong nagre-reply kay Elle. Pinipigilan niya ang sariling kausapin ito kahit gustong-gusto niya. Mas maiging putuli na lang ulit ang koneksyon nilang dalawa. Gaya ng dati na naglaho na lang din siya na parang bula. Alis ka na rito? Tanong ng katrabaho niya. Oo, nahihirapan na ako rito. Hindi na nagbibigay ng maayos na sahod. Kinukulang ang padala ko sa amin. Kailangan ko ng trabahong mas mataas ang sahod. Sagot naman ni Andres. Hindi naging madali ang desisyon na yon na magbitiw sa dati niyang trabaho. Halos 5 taon din niyang pinagsilbihan ang kumpanyang yon. Doon siya natutong maging matatag, magtiis sa overtime at humawak ng iba't ibang project. Ngunit habang tumatagal, pakiramdam niya ay wala ng pagkakataong umangat. Pareho pa rin ang ginagawa niya araw-araw at kahit nagsisikap naman siya, hindi sapat ang kinikita upang mas mabilis niyang matulungan ang pamilya. Kaya nang makatanggap siya ng alok mula sa isang kilalang lifestyle company, pinag-isipan niya yon ng mabuti. Mas mataas ang sweldo, magandang mga benepisyo, at malaki rin ang posibilidad na umangat ang career niya kahit kaunti. Kahit kinakabahan, tinanggap niya ang alok. Unang araw ni Andres sa bagong opisina. Napatingala siya sa matayog na gusali habang hawak ang isang kahon ng mga gamit niya. Simula na naman, mahina niyang bulong sa sarili. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Pagdating sa reception, agad siyang sinalubong. Good morning, Mr. Reyes. Welcome po.
Ngumiti siya ng magalang. Good morning din po. Matapos ang ilang dokumentong pinirmahan, isinama siya sa department kung saan siya naka-assign. Mabuti na lang talaga at kahit ganoon si Andres na paika-ika ng maglakad at hindi na sobrang appealing ang itsura. Hindi may tatangging magaling siya pagdating sa trabaho. O talagang swerte lang siya palagi tuwing nag-a-apply sa trabaho kasi palagi siyang natatanggap. Kaya kahit minala sila sa buhay, pakiramdam niya ay hindi pa rin naman siya pinapabayaan ng Diyos. Habang naglalakad sila sa malawak na opisina, hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Maliwanag ang buong floor at modernong-modernong tingnan. Tahimik ang mga empleyado habang abala sa kani-kanilang computer. Maganda ang disenyo at parang lahat ng nakikita niya magaganda at makukulay. Pakiramdam niya ay lalo siyang kinabahan. Hindi niya maiwasang isipin kung makakasabay ba siya sa mga taong naroon. "Eto ang magiging cubicle mo," sabi ng nag-assist sa kanya. Tumango siya. "Salamat po." Pagkababa niya ng bag, napansin niyang kakaibang pwesto niya. Sa mismong harapan ng cubicle niya ay isang malawak na opisinang puro salamin. May blinds na nakababa at hindi niya makita ang nasa loob. "Office yan ng executive director," paliwanag nito. "Mamaya po ay darating na siya." Tumango lamang si Andres. Hindi niya na yon gaanong pinansin. Mas iniisip niya ang unang araw niya. Ayaw niyang magkamali. Makalipas ang halos 30 minuto, biglang naging abala ang buong opisina. May mga empleyadong tumayo, nag-ayos ng mga papeles at nagmamadaling bumalik sa kani-kanilang upuan. Napakunat noo si Andres. "Anong nangyayari?" Lumapit ang katabi niyang empleyado. "Parating na raw ang bagong executive director." "Bagong executive director?" Tanong pa ni Andres. "Oo, ngayon din ang first day niya. Balita ko, mahigpit daw. Kaya medyo aligaga kami." Tumango na lang si Andres. Maya-maya lamang ay bumukas ang elevator. Narinig niya ang mahihinang pagbati ng mga empleyado. "Good morning, ma'am. Good morning." Hindi pa niya nakikita ang bagong direktor dahil nakatalikod pa ito hanggang sa narinig niya ang isang pamilyar na boses ng babae. "Good morning, everyone." Unti-unti siyang napalingon at halos mawalan siya ng hininga. "El?" Nakasuot sa L ng cream-colored blazer at itim na slacks. Nakatali ng maayos ang buhok nito. Simple lamang ang makeup ngunit lalo yung nagbigay diin sa natural nitong ganda. Diretso ang tindig nito habang naglalakad. May kakaibang otoridad din sa bawat hakbang. Hindi na ito ang batang mahilig magbasa ng libro habang nakaupo sa library. Hindi niya maalis ang tingin dito. Muli na namang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang ganda niya." Mahina niyang bulong. Natawa ang katabi niya. "Maganda nga pero mukhang pahihirapan tayo niyan sa trabaho. Halika na, work na tayo. Tanong mo kay Miss Angge ang mga gagawin mo." Tumango na lang si Andres. Gayunpaman, bahagya siyang nabagabag. Boss niya pala sa trabaho ang dalaga. Paano kung makilala siya nito? Pero mukhang imposible naman. Hindi lang siyang Andres Reyes sa buong mundo. Marami siyang kapangalan. Bukod doon, alam niyang hindi na siya makikilala ni El kahit tingnan pa siya ng matagal. Dahil para rito, mukha ni Inigo ang bagong mukha ngayon ni Andres. Lumipas ang ilang minuto bago nagsimula ang orientation. Isa-isang ipinakilala ang mga bagong empleyado. Kinakabahan si Andres habang papalapit ang pila. Hanggang sa siya na ang tinawag. "I'm Andres Reyes. Good morning po." Sandaling napatingin sa kanya si El at bahagya siyang tinitigan. Bahagya siyang napayuko. Sobrang kinakabahan na talaga. Pero nang makita niyang bracelet na bigay niya sa pulso nito, unti-unting gumaan ang kanyang puso. "Welcome to the company, Mr. Reyes." Malamig nitong sabi. Tumango na lang si Andres na patunayang hindi nga siya nito nakilala. "Thank you, ma'am." Ilang segundo lamang ang naging pagtatama ng kanilang mga mata. Pagkatapos ay lumipat na agad ang tingin ni El sa susunod na empleyado. Parang wala lang siya, walang interes at normal lamang siyang empleyado sa paningin nito. Pagkatapos ng orientation, bumalik na sila sa kani-kanilang pwesto. Ilang sandali lamang ang lumipas nang marahang umangat ang blinds ng opisina ni El. Mula sa cubicle niya, kitang-kita niya ang loob. At alam niyang kapag napatingin si El sa labas, siya rin ang isa sa mga unang makikita nito. Katapat na katapat ng cubicle niya ang opisina nito. Napabuntong hininga siya. "Bakit dito pa talaga?" Pakiramdam ni Andres ay sinusubok ang tibay ng puso niya.
Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa loob ng opisina. Abala si Elle sa pagbabasa ng mga report. Sira, boss mo siya? Talaga? Sigurado ka? Tanong ni Inigo nang sabihin niya rito. Uminom muna siya ng beer at kumain ng pulutang sisig. Oo nga, nagulat nga ako. Paano yun? Nakilala ka na niya. Andres Reyes ang pangalan mo. Imposibleng hindi. Natawa ng mapait si Andres. Siyempre, iisipin lang na may kapangalan ako. Saka tiningnan niya ako kanina. Tama ako. Hindi niya ako nakilala, Inigo. Hindi niya na maalala ang mukha ko. Hindi niya na nakikita ang dating ako sa kung sino ako ngayon. Isa pa, mukha siyang striktang boss. Sa tingin mo, mag-aaksaya siyang hulungkatin ang background ko, resume ko para lang makumpirma na ako talaga ang Andres na kababata niya. Hindi ba nga ikaw ang humarap sa kanya? Hindi naman talaga ako. Napatingin si Inigo sa mga ininom niya. Kaya naman pala, nag-iinom ka dyan. Last na to, ayoko na. Ayusin ko ng lifestyle ko. Nakakasama na rin kasi sa akin. Paika-ika na nga ako maglakad, mataba pa. Saka nag-aalala si mama. Palagi rin niya akong pinapaalalahanan na mag-diet at ayusin ang lifestyle ko rito sa syudad. Hindi na rin naman ako masyadong stress sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Kaya iisipin ko na ulit ang sarili ko. Napangiti naman si Inigo. Ayan, ganyan dapat. Ikaw naman. Punta ka kung saan ako nag-gym. I-refer ko yung coach ko. Magaling yun, saka mabait pa. Matutulungan ka nun mag-diet. Tumango na lamang si Andres. Naisip niyang nabubuhay lamang naman ang insecurities niya dahil hindi niya rin inaayos ang sarili. Masyado siyang nalugmok sa mga problema, pinabayaan niya pa ang sarili. Nang makita niya ulit si Elle, para siyang napukpok ng katotohanan. Gusto niyang pumayat, hindi dahil kay Elle. Gusto niya lang magbago kasi nakalimutan niya ng mahalin ang sarili. Na umabot pa sa puntong sa sobrang hiya niya, ginamit niya pa si Inigo para magpanggap na siya. Hindi niya matanggap ang sarili, pero dapat naman talaga si Andres ang unang gumawa noon. Pagsapit ng ikalawang linggo ni Andres sa kumpanya, unti-unti na niyang nakikilala ang takbo ng opisina. Mabilis niyang napansin na iisang opinyon ng halos lahat tungkol sa kanilang executive director. Magaling, matalino, pero napakahigpit. Hindi si Elle ang tipong sumisigaw ng walang dahilan. Ngunit kapag may mali, hindi ito nagdadalawang isip na itama yun kaagad. Hindi mahalaga kung bagong empleyado o matagal na sa kumpanya ang kaharap nito. At sa malas ni Andres, madalas siyang magkamali. Hindi naman dahil pabaya siya. Sadyang nangangapa pa lamang siya sa bagong sistema. At kabado na rin sa tuwing magkaharap sila ni Elle. Mr. Reyes, napapitlag si Andres nang marinig ang malamig na boses ni Elle. Agad siyang tumayo. Yes, ma'am. Inabot nito ang report. Pakitingnan itong binigay mo sa aking report. May mali dyan. Agad niyang binuksan ang report. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya napansin yon. Pasensya na po. Bahagyang napabuntong hininga si Elle. Mr. Reyes, pakiayos ng trabaho. Mas lalo tayong nagtatagal kung puro palpak ang ginagawa mo. Tumango siya pero hindi makatingin. Yes, ma'am. Sandaling natahimik si Elle. Nang tingnan niya, nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Pakibalik sa akin kapag naitama na. Yes, ma'am. Kabadong sambit ni Andres. Tahimik siyang bumalik sa cubicle pero hindi na mawala ang kaba niya. Kasi bakit siya tititigan ng ganon? Nakikilala na ba siya ni Elle? Makalipas ang 2 araw, muli na naman siyang napatawag dahil sa kapalpakan niya. Mr. Reyes, yung pinadala mong revised file, tingnan mong attachment. Binuksan niya agad ang email at sa sobrang taranta, hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Maling file ang naipadala niya. Napapikit siya. Pasensya na po. Mataman siyang tiningnan ni Elle. Please double check everything before sending. Kung hindi ka sigurado, magtanong. Yes, ma'am. I'm sorry po ulit. Nahihiyang sambit ni Andres. Hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod na lang si Elle at bumalik sa opisina. Habang sinusundan niya ito ng tingin, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Napagalitan na siya pero ang saya-saya niya sa interaksyong yon. Pareho pa rin si Elle. Bahagyang kumukunot ang noo kapag seryoso at mainit ang ulo. Bandang tanghalian, napabuntong hininga siya habang nakatitig sa monitor. Grabe, 2 beses na ako napagalitan ngayong linggo. May tumawang babae sa tabi niya. 2 pa lang? Napalingon siya. Isang babae ang nakangiting umupo sa bakanting upuan. Lahat naman tayo, pinagalitan niya ni Madam, parang palaging mainit ang ulo. Inilahad nito ang kamay. By the way, Bianca, Andres ang pangalan mo, tama? Tinanggap niya yon.
Oh, Andres nga. Napangiti ito. Ikaw yung bagong paboritong pagalitan. Napakamot siya sa batok. Okay lang. Tama naman siya. Pumapalpak ako sa trabaho. Ayaw niya ng pagalitan. Kahit noon pa man. Pero dahil si El naman yon, natutuwa pa siyang pagalitan. Ibig sabihin kasi kakausapin siya nito at maririnig niya na naman ang boses. Kahit ganong interaction lang ay sobrang saya na ni Andres. Kinahapunan nagkaroon ng department meeting. Nakatayo si El sa harapan at diretso ang tindig. May mga reports tayong kailangan habulin, sambit ni El. Isa-isang tumango ang mga empleyado. Habang nagsasalita ito, hindi mapigilan ni Andres ang paghanga. Ibang-iba na talaga si El. Hindi na ito ang mahiyain at laging may librong hawak. May tanong ba? Tanong pa ni El. Natapos ang meeting. Habang nagsisilabasan ang mga empleyado, narinig niya ang ilan sa mga ito. Ang sungit talaga ni Ma'am El. Mas nakakatakot siya kapag kalmado. Tahimik lamang si Andres. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang ipagtanggol si El. Hindi naman siya basta naninigaw. Napatingin sa kanya ang dalawa. Hindi ba? Mahina siyang umiti. Kapag may mali lang talaga. Napataas ang kilay ng isa. Bagong empleyado ka pa lang, sip-sip ka na agad. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi naman ako ganun. Siguro gusto lang niyang maging maayos ang trabaho. Hayaan mo ng pilay na yan. Sip-sip lang yan eh. Agad na tumabi sa kanya si Bianca at inakbayan siya. Hay nako, kahit saan talaga may bully pa rin oh. Sa halip na magtrabaho, puro kayo satsat. Mga palpak din naman kayo. Napakagatlabi si Andres. Hindi na naman bago yon. Batid niyang pati sa trabaho, may mga bully din at mga toxic na katrabaho. Ilang taon na siyang nagtatrabaho kaya pakikisama lang talaga. At huwag maging mapagpatol ang solusyon niya para magtagal. Hindi na sumagot ang mga ito. Ngunit si Bianca ay napangiti lamang habang pinagmamasdan siya. Huwag mo nang pansinin ang mga yon, saad ni Bianca. Totoo naman eh, pilay naman talaga ako. Swerte ko nga, nakapasok pa ako rito at madaling natanggap sa company. Natanggap ka kasi magaling ka naman talaga. Saka hindi ka naman sobrang pilay. Nung una mo nga rito, hindi ko agad napansin. Saka ko lang napansing pa ika-ika kang maglakad nang magtagal ka na. Pero ayos lang yan, mabilis ka pa rin namang maglakad. Umismid na lang si Andres. Natawa naman si Bianca at marahan siyang siniko. Alam mo, may napapansin ako. Ikaw lang ang napapagalitan na nagtatanggol pa sa boss. Napanguso si Andres. Wala naman siyang sinabing mali. Napatingin si Bianca sa glass office ni El. Pagkatapos ay muli siyang tiningnan. Napakunot noo si Andres. Ano? Ngumiti si Bianca ng pilya. May gusto ka ba kay Ma'am El? Palagi kitang nahuhuling palagi nakatitig sa kanya kapag hindi siya nakatingin. Nag-init ang mga pisngi ni Andres at nilagpasan ito. Wala, impento ka. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Magtatrabaho na ulit ako. Kinakabahan na si Andres. Baka kumalat pa sa opisina na may gusto siya kay El. Iniiwasan niya na lang ang palaging pagtitig. Bandang 2:00 ng hapon, bahagyang nag-vibrate ang cellphone niya. Palihim niya yung sinilip sa ilalim ng mesa. Nanlaki ang mga mata ni Andres nang makitang mensahe yon mula kay El. Bahagya siyang sumilip sa opisina nito. Nakaupo roon si El habang nakatitig sa cellphone. Mukhang naghihintay ng reply niya. Busy ka ba this weekend? Kung free ka, gusto sana kitang makasama ulit. Ang dami pa nating hindi na pag-uusapan nung huli. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone. Alam niyang hindi siya ang iniisip ni El. Ang nasa isip nito ay si Inigo. Muli niyang binasa ang mensahe hanggang sa unti-unti siyang napapikit. Kasalanan ko to eh. Maya-maya'y muling nag-pop up ang isa pang mensahe. Libre ako buong Sabado, kahit coffee lang. Napabuntong hininga si Andres. Hindi niya alam kung paano tatanggi. Dahan-dahan siyang nag-type. Pasensya ka na, hindi talaga pwede. Medyo busy ako sa trabaho nitong mga susunod na linggo. Matagal bago niya pinindot ang send. Pakiramdam niya ay may pinutol siyang bagay na matagal niyang gustong balikan. Napatingin siya kay El. Nakita niyang bahagyang ngiti nito nang makitang nag-pop up ang message niya. Pero agad na napasimangot nang mabasa ang laman. Sorry, mahinang bulong ni Andres. Ilang minuto ang lumipas ay nag-reply ulit si El. Ganun ba? Sige, next time na lang siguro. Ingat ka palagi. Maikli lamang ang sagot na yon, ngunit ramdam niya ang lungkot sa likod ng mensahe. At kahit sa personal, nakikita niya ang lungkot ni El. Napayuko na lang si Andres at hindi na nag-reply. Kapag nalaman mong ako na to,
Hindi ka na matutuwang mag-message sa akin. Habang nakatitig kay Elle, bigla na lamang umangat ang tingin nito. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Balik agad ang mga mata sa monitor at halos hindi na huminga. Kinabukasan, pagpasok pa lang niya sa opisina, iba na agad ang pakiramdam ng paligid. Tahimik, mabigat at halos walang nagkukwentuhan. Napansin niyang sunod-sunod ang paglabas-masok ng manager sa opisina ni Elle at bawat lumalabas mukhang problemado. Napakunot noo si Andres. Anong meron? Hindi pa siya nakakaupo nang marinig niya ang malamig na boses ni Elle. Marketing team, conference room, now. Pagpasok nila sa conference room, agad na inilapag ni Elle ang isang folder sa mesa. Hindi ito sumigaw pero sobrang kabado sila sa tono nito. Who prepared this report? Malamig na tanong ni Elle. Maya-maya'y nagsalita ang isang supervisor. Ma'am, team effort po ang report na yan. Napabuntong hininga si Elle. Team effort naman pala. Kung team effort, bakit walang nakapansing mali ang figures? Kailangan ko ng quality work, hindi sapat ang pwede na. Ulitin niyo to. Tahimik lamang si Andres. Hindi siya kasama sa gumawa ng report, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Elle. Pagkatapos ng meeting, balik sila sa kani-kanilang cubicle. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang tinawag ni Elle. Mr. Reyes! Napapitlag siya at agad na nabitiwan ang mga papel na hawak. Bakit ma'am? Lumapit sa Elle sa cubicle niya at matamang tumingin sa kanya. Naningkit ang mga mata nito at parang may inaalam. Gayunpaman ay bahagya itong napailing. Paki-update ang presentation. Saad nito at ibinigay sa kanya ang documents. Kaunti lang yan so I need that after an hour. Pagkatapos sabihin yon ay agad na itong tumalikod. Pero muli itong humarap sa kanya. By the way, nagkakilala na ba tayo? Suminghap si Andres at umiwas ng tingin. Po, you mean sa trabaho po? Napairap naman ito. Never mind. Kung ano-ano lang iniisip ko, imposibleng ikaw ang kilala ko. Nakita ko na siya at kapangalan mo lang siya, siguro. Huminga ng malalim si Andres nang muli itong tumalikod. Hindi niya namalayang nanginginig na pala siya. Kaunti na lang at aaminin niya na sana. Pero natatakot siya sa maaaring maging kahihinat na nun. Sa kabilang banda, ilang linggo nang lumipas mula nang muling makita ni Elle si Andres. O mas tama sigurong sabihin ang lalaking pinaniniwalaan niyang si Andres. Ngunit sa halip na mas lumalim ang muli nilang pagkakaibigan, pakiramdam ni Elle ay lalo lamang silang nagkakalayo. Halos 3 beses niya na itong niyayang lumabas. 3 beses din ito na tumanggi. Sa unang pagkakataon, sinabi nitong marami itong trabaho. Sa ikalawa, may emergency raw sa pamilya. Sa ikatlo, maikli na lamang ang naging sagot nito. Napabuntong hininga si Elle habang nakatitig sa huling mensahe. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ayaw mo na ba sa akin? Akala ko gusto mo ko. Inayos ko ang sarili ko para sa'yo, para bumagay sa'yo. Pero hibang yata siya. Baka naman kasi sa halos 12 taon na hindi sila nagkikita, hindi na siya ang gusto nito. Umasa lang siyang bumalik ulit. Baka mahina siyang napabuntong hininga. Ako na lang ang hindi naka-move on. Pagpasok niya sa opisina kinabukasan, seryoso na naman ang mukha niya. May ilang empleyadong bumati. Tumango lang siya. Ngunit kahit gaano niya piliting mag-concentrate, paminsan-minsan ay bumabalik pa rin sa isip niya ang paulit-ulit na pagtanggi ni Andres. Busy. Mahina siyang natawa. Busy nga lang siguro talaga. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. Ayaw niyang isipin na iniiwasan siya nito. Isang hapon, habang nagbabasa ng documents, napatingin siya sa labas. At napukaw ang atensyon niya kay Andres Reyes, ang kapangalan ni Andres. Saglit siyang napatingin sa paa nitong paika-ikang maglakad. Kapangalan niya si Andres. Napabuntong hininga na lang siya. Pati dito sa opisina, naaalala pa rin kita. Napatingin si Elle sa bracelet niya. Pinahahalagahan niya yon ng sobra. Dahil sa puso niya, kahit mga bata pa sila noon, kahit hindi niya nagaanong maalala ang mukha ni Andres, si Andres pa rin talaga. Pero bakit ganito? Muli siyang tumingin kay Andres na tumatawa kasama si Bianca. Hindi ikaw ang Andres na kilala ko, pero bakit parang sobrang pamilyar mo sa akin? Napailing na lang si Elle. Namimiss niya lang talaga siguro ang dating sila ni Andres, na siya lang ang pinakamaganda para rito. Kaya ngayon, hinahanap niya na lang sa ibang tao.
Isang araw, nagkaroon sila ng meeting sa isang hotel. Katatapos lang at naging maayos naman ang deal. Habang naglalakad siya papunta sa lobby, may isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Natigilan si Elle. Andres? Napalingon ng lalaki. Bahagya itong natigilan nang makita siya. Hi, Elle. Hindi napigilan ni Elle ang mapangiti. Anong ginagawa mo rito? Nagpakawala ng magalang ng ngiti si Andres at parang naiilang. Nagtatrabaho ako rito. General Manager. Napahanga siya. Wow, hindi mo nabanggit sa akin. Bahagyang natahimik ang lalaki bago tumango. May kung anong kakaiba sa ekspresyon nito. Parang hindi ito komportable. Iniisip ni Elle na baka dahil nasa oras ito ng trabaho. Kamusta ka na? Tanong ni Elle. Pakiramdam ko ang hirap mo nang kausapin nitong mga nakaraang buwan. Halos hindi ka na nagre-reply? Ilang segundo munang walang naisagot ang lalaki. Parang maingat itong pumipili ng sasabihin. Pasensya na. Ngumiti si Elle bagamat may bahagyang lungkot. Alam kong busy ka, naiintindihan ko naman, pero kahit isang oras lang sana, minsan, ang tagal nating hindi nagkita tapos nung nagkita tayo, parang kulang pa rin ang dami ng gusto kong ikwento. Napayuko sandali ang lalaki. Hindi agad ito sumagot. Lalong napansin ni Elle ang kakaibang pag-aalinlangan nito. Baka mahinahon niyang sabi, wala ka na talagang interes na makipagkita? Mabilis na umiling ang kilala niyang Andres. Hindi ganun. Basta naging komplikado lang ang ilang bagay. Hindi niya lubos na nauunawaan ang ibig nitong sabihin. Gayunpaman, hindi niya na ito pinilit. Sa halip ay ngumiti na lang siya. Kung ganoon, pwede ba kitang ayain ulit? Kahit kape lang. Sige. Gumaan ang pakiramdam ni Elle. Well, that's good. Akala ko tatanggihan mo na naman ako, Andres. Pakiramdam niya ay may pagkakataon pa silang mabawi ang mga panahong nawala. Tahimik silang naglakad ng ilang hakbang. Maya-maya ay huminto si Elle. May matagal nang gustong sabihin ng puso niya. Kung hindi niya sasabihin ngayon, baka muli na namang lumipas ang mga panahong nasayang. Huminga siya ng malalim. Akala ko noon, paglipas ng maraming taon, mawawala rin ang nararamdaman ko. Sinubukan kong mag-move on, nagtrabaho ako, naging abala, nakilala ang iba't ibang tao. Pero nung nagkita tayo ulit, doon ko na-realize na hindi pala talaga nawala. Matagal na kitang gusto, Andres, at ayoko nang itago yun. Maraming taon nang lumipas pero you're single naman, so I want to give it a try. Gusto kitang maging boyfriend. Nanatiling tahimik ang lalaki. May bakas ng pagkabigla at matinding pag-aalinlangan sa mukha nito. Hindi yon ang reaksyong inaasahan ni Elle. Sa halip na saya, tila konsensya ang nababasa niya sa mga mata nito. Kasi, para saan ba yun? Samantala, pagka-uwi pa lamang ni Andres sa kondo, agad niyang narinig ang malakas na pagbagsak ng pinto. Napalingon siya. Nakatayo si Inigo sa gitna ng sala. Nakapamewang at halatang hinihintay ang pagdating niya. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Naunahan na siya ng kanyang pinsan. Anong klaseng gulong pinasok mo? Natigilan si Andres. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Napatawa si Inigo ngunit halatang iritado. Nakita ako ni Elle sa hotel. Yung first love mo. Paniwalang-paniwala na ako ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Nakita ka? Oo. Huminga ng malalim si Inigo bago umupo sa sofa. Inaya akong lumabas. Bakit? Tinanggihan mo ba? Di lang yun. Tinanong niya kung bakit hindi na ako nagre-reply. Kayo naman ang magka-chat. Malay ko ba sa usapan ninyo? Sobrang kabado ako. Hindi ko alam ang isasagot ko kanina. Napayuko si Andres. Ramdam niya ang matinding konsensya na unti-unting bumibigat sa dibdib niya. Nagpatuloy si Inigo sa mga reklamo nito. Pakiramdam ko bawat salitang sasabihin ko, lalo lang siyang niloloko. Ginawa mo na akong sinungaling. Umamin siya, sinabi niyang gusto ka niya. Siyempre dahil ako ang alam niyang si Andres. Sa akin niya yun sinabi. Parang may mahigpit na kamay na pumisil sa puso niya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mas lalo lamang masasaktan. Sinabi niya siguro yun kasi ikaw ang inaasahan niyang Andres. Baka ikaw ang gusto niya at hindi ako. Sinapo ni Inigo ang ulo. Alam kong gwapo ako pero sa'yo yun. May iba akong gusto. Katrabaho ko sa hotel. Mabuti at hindi ako nakitang kausap si Elle. Saka minsan lang kami nagkita, maniniwala ka naman na gusto ako. Kayo ang madalas magkausap. Napapikit si Andres. Saka lang siya umamin nang makita ka. Pero sabi niya maraming taon niya nang tinago. So ibig sabihin gusto ka na niya noon pa.
Ay, nakakainis talaga. Bakit ba kasi pumayag ako na magpanggap? Ako tuloy ang naiipit sa inyo. Ginolo ni Inigo ang buhok. Mabilis na bumalik sa isip niya ang gabi na nagbigay siya ng bracelet. Ang unang halik nila, ang mga pangakong hihintayin nilang isa't isa. Ayaw niyang maniwalang gusto pa rin siya nito, pero lahat ng yon, hindi naman mananatili kung walang ibig sabihin. Biglang tumayo si Inigo. Ayoko na, sabihin mo ng totoo. Hindi ko na kayang harapin siya habang nagpapanggap. Hindi siya deserve na lokohin. Lalong hindi niya deserve na umamin sa maling tao. Mayos ka, humarap ka dyan. Kung natatakot kang tanggihan ka niya, tanggapin mo. Pero wag mong ipagkait sa kanya ang katotohanan. Sobrang unfair mo na sa kanya. Inilapag ni Andres ang bag. Natatakot ako. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Paano kung kamuhian niya ako? Mas gugustuhin kong kamuhian ka niya dahil nagsabi ka ng totoo kaysa mahalin ka niya dahil sa kasinungalingan, Andres. Ayusin mo yan. Kasi kahit anong piliin mo ngayon, masasaktan at madidisappoint lang din talaga siya sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Andres. Unti-unti siyang napaupo. Nang gabing yon, ilang ulit niyang binuksan ang chat nila ni El. Paulit-ulit niyang tinatype ang gustong sabihin, paulit-ulit din niya itong binubura. Hanggang sa tuluyan na siyang nag-send ng message. Gising ka pa ba? Tanong ni Andres. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto ay sumagot agad si El. Oo, akala ko hindi ka na naman magre-reply. Napangiti siya ng mapait. Ramdam niya ang pananabik sa bawat salitang binabasa niya. Napahawak siya sa dibdib. Ito na siguro ang huling gabi na makakausap ko si El ng ganito. Pagkatapos nito, maaaring mawala na siya sa buhay ko. Kaya sinulit niya ang bawat minuto. Nagkwentuhan sila tungkol sa trabaho, pamilya, at mga pangarap na hindi pa rin nila nakakalimutan. Paminsan-minsan ay napapangiti si Andres. Parang bumabalik ang pakiramdam noong mga bata pa sila. Sana hindi ka na mailang sa naging pag-amin ko sa'yo kanina. I know ang aggressive ng dating pero ayoko talagang mag-aksaya ng panahon. Matatanda na tayo at gusto naman talaga kita. Nanigas ang mga daliri niya. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen. Hindi niya napigilang mapaluha. Unti-unting pumatak ang isang luha sa screen ng cellphone. Mas lalo lamang siyang nasaktan dahil alam niyang hindi siya ang lalaking iniisip ni El. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nag-type na si Andres. Pwede ba tayong magkita bukas? May mahalaga akong sasabihin. Mabilis ang naging sagot nito. Sige, kahit saan, pupunta ako. Ipinadala niyang address ng isang maliit na restaurant na malapit sa lumang park na madalas nilang puntahan noong high school. Habang nakatitig siya sa huling mensahe ni El, unti-unti niyang napagtanto na bukas ay maaaring matapos ang lahat. Maaga pa lamang ay nasa maliit na restaurant na si Andres. Makulimlim ang langit, paminsan-minsan ay umiihip ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng malakas na ulan. Makalipas ang ilang minuto, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng restaurant. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Dahan-dahang bumukas ang pinto at bumaba si El. Nakaputing blouse ito at light blue na palda. Simple lang ang ayos ngunit napakaganda pa rin. May bahagyang ngiti pa ito habang naglalakad papunta sa restaurant. Kitang-kita niyang tumingin ito sa paligid. Mukhang hinahanap na siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andres. Napaatras siya bigla. Hindi niya magawang humakbang papasok. Paano kung magalit siya? Paano kung hindi niya ako mapatawad? Paano kung madismaya siya sa itsura ko ngayon? Mas lalong bumigat ang dibdib niya. Nakikita niyang paminsan-minsan ay tumitingin si El sa cellphone. Marahil ay hinihintay ang message niya. Hindi niya magawang lumapit. Hindi niya magawang tawagin ang pangalan nito. Parang may kung anong humihilas sa kanya pabalik. Unti-unti siyang napaatras. Hindi ko kaya. Pagkatapos ay mabilis siyang lumiko sa gilid ng restaurant kung saan hindi siya agad makikita. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata. Hindi ko kaya. Bumilis ang paghinga ni Andres. Maya-maya ay nag-type siya ng mensahe. Pasensya ka na. Hindi ako makakapunta. Ayoko nang makipagkita sa'yo. Sana tigilan mo na to. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Matagal niyang tinitigan ang mensahe. Pagkatapos ay pinindot niya ang send. Kasunod noon ay agad niyang pinatay ang screen. Parang may bahagi ng puso niya ang tuluyan ng nabasag. Ilang minuto pa lang ang lumipas. Isang malakas na hangin ang dumaan. Unti-unting bumagsak ang malalaking patak ng ulan. Napatingala siya sa langit. Ang lakas ng ulan! Isang nakabibinging dagundong ang umalingaw-ngaw sa kalangitan.
Nanlaki ang mga mata ni Andres. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi, huwag ngayon. Muling kumidlat ng mas maliwanag at mas malakas. Napaatras si Andres at otomatiko niyang tinakpan ang dalawang tenga. Huwag. Nanginginig na ang buo niyang katawan habang naaalala ang nangyari sa kanyang kuya. Huwag, tama na. Lumayo kayo. Unti-unti namang bumalik ang alaalang pilit niyang kinakalimutan. Sa farm, ang malakas na ulan, sigaw ng kuya niya at katawan nitong bumagsak sa lupa pagkatapos tamaan ng kidlat. Kuya, Mahina niyang naibulong habang umiiyak. Isa na namang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Napasigaw siya. Napaupo siya sa basang semento sa gilid ng restaurant. Hindi niya naalintana ang ulan. Hindi niya na mapigilan ang pagluha. Mahigpit niyang niyakap ang sarili habang tinatakpan ng mga tenga. Hindi, tama na. Tama na. Hindi niya makontrol ang takot niya. Tumanda na siya pero nandun pa rin talaga. Pakiramdam niya ay bumalik na naman siya sa araw na nawala ang kuya niya. Ayoko na. Mahina niyang bulong sa pagitan ng paghinga. Kuya. Hindi niya namalayan. Tuluyan na siyang umiiyak. Wala na siyang pakialam kung may makakita. Ang gusto lang niya, tumigil na ang mga kulog at kidlat. Biglang may kung anong marahang tumabon sa kanyang ulo at balikat. Nabawasan ng malamig na hampas ng ulan dahil sa blazer. Kasabay noon ay narinig niya ang isang boses na matagal na niyang inukit sa puso niya. Andres? Unti-unti siyang napatingala. Malabo ang paningin niya dahil sa luha at ulan. Ngunit kahit ganon, nasilayan niya pa rin ang mukha ni El. Nakaluhod ito sa harapan niya. May pag-aalala sa mga mata nito. Marahan pang hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Andres, tingnan mo ko. Hindi niya magawang magsalita. Nanginginig pa rin ang buo niyang katawan. Muli na namang kumidlat. Napapikit siya at napayuko. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi siya nag-iisa. Narinig niyang muli ang mahinahon at pamilyar na boses ni El. Huminga ka lang. Nandito ako. Hindi tatama sa'yo. Shh! El! Tawag niya rito. Hinawakan nito ang pisngi niya. Hindi mangyayari sa'yo ang nangyari sa kuya mo. Nandito ako. Hindi ko hahayaan. Muling tumulo ang mga luha niya. Sa pagkakataong yon, kilala na siya ni El. Batid na nitong siya ang tunay na Andres. Maya-maya ay iginiya siya ni El sa loob ng sasakyan. Nakaupo si Andres sa passenger seat habang nakayuko. Basang-basa pa rin ang polo niya habang nakapatong sa kandungan niya ang blazer ni El. Hindi niya magawang tumingin dito. Pasensya ka na. Mahinang sambit ni Andres. Mali ang ginawa ko. Tahimik lang si El habang nakatingin sa unahan. Ilang segundo ang lumipas bago ito nagsalita. Ikaw pala talaga. Unang beses pa lang kitang makita sa opisina. Pakiramdam ko, pamilyar na pamilyar ka na sa akin. Iniisip ko lang nakapangalan mo. Kasi sa isip ko, ibang Andres na kilala ko. Sino ang nakipagkita sa akin? Bakit kamukha mo siya? Pinsan ko. Si Inigo, kasama ko sa kondo. Napailing si El. Kaya pala kapag kausap ko siya, parang iba. Kung hindi pa kita nakita sa gilid ng restaurant, hindi kita makikita. Takot ka pa rin sa kulog at kidlat. Parang may pumisil sa puso niya. Naalala niya ang araw na pinatahan siya nito noong mga bata pa sila. Yun din pala ang magiging dahilan upang makilala siya nitong muli. Natakot ako, El. Unti-unti siyang napatingin sa windshield. Natakot ako makita mo kung ano na ako ngayon. Nakakahiya at maraming nangyari. Anong nangyari sa paa mo? Mahinang tanong ni El. Naaksidente ako habang sakay ng motor. Nagkaroon ako ng matinding injury sa likod at paa. Simula noon, hindi na bumalik sa dati. Paika-ika na akong maglakad. Nakakahiyang ikwento lahat kay El ang mga pinagdaanan niya. Kahit sa iba, hindi niya rin yun masabi. Naisip niyang katulad din ito ng iba. Nakatulad ng ibang humanga sa kanya noon, mawawala rin ito. Nakita kita sa social media. Mahina siyang napangiti. Successful ka. Maganda. Confident. Tapos ako, hindi ko na kayang tingnan ang sarili ko sa salamin minsan. Kaya nagpatulong ako kay Inigo. Naduduwag ako na baka kapag nakita mo ako ay ma-turn off ka. Napapikit si El. Ang taba ko at ang pangit dati. Ikaw tong gwapo pero hindi ka naman na-turn off sa akin. Paano mo naisip na madidismaya kung makita ka ngayon? Mahina siyang tumawa. Mga bata pa tayo noon. Saka hindi ka naman pangit. Ang ganda-ganda mo naman kahit noon. At gwapo ka rin naman hanggang ngayon. Nagkatinginan sila. Gusto niyang matawa,
Pero nakikita niyang seryoso si Elle habang nakatingin sa kanya. Parang ayaw na ayaw nitong marinig na iniinsulto niya ang sarili. Hindi na tayo bagay, El. Kumunot lang ang noon nito. Sino nagsabi? Bagay tayo noon. Bagay pa rin tayo ngayon. Gwapo ka noon. Gwapo ka pa rin hanggang ngayon. Halos hindi siya makahinga nang haplusin ni Elle ang noon niya na may peklat. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo sa mga nagdaang taon, pero gusto kong malaman ang lahat. Lahat ng hirap mo, lahat ng iniisip mo, gustong gusto kong malaman. Nangilid ang mga luha ni Andres. Mahabang kwento, El. Baka mainip kang makinig. Then, let me say this with you. Hanggang tumanda ka, hindi ako maiinip. Pinunasan agad ni Andres ang mga tumulong luha. Hindi galit si Elle, hindi ito galit sa kanya. Nahihimigan niya ang mga pagtatampo, pero nandun pa rin ang pagtanggap sa kung sino siya ngayon. Ang sakit na hindi mo ako pinagkatiwalaan, saad ni Elle. Akala mo magbabago ang tingin ko kapag nakita kitang nagbago. Wala kang tiwala sa pagmamahal ko. Ikaw ang nagdesisyon para sa akin. Hindi mo man lang ako tinanong kung tatanggapin ba kita. Hinusgahan mo agad ang magiging sagot ko. Pinili mo magsinungaling kaysa pagkatiwalaan ako. Napayuko si Andres. Pasensya na. Pasensya na kung nasaktan kita. Hindi ko lang talaga mahal ang sarili ko. Akala ko kapag nakita mo ko'y madidismaya ka. Biglang umiling si Elle. Dahan-dahan itong inabot ang kanyang mukha at pinahirap siya rito. Tumingin ka sa akin. Napakababa ng tingin mo sa sarili mo, pero mas masakit na napakababa rin ang tingin mo sa pagmamahal ko. Akala mo ba, itsura mo lang ang minahal ko noon? Akala mo ba dahil naging successful ako, pipili na lang ako ng taong perpekto para sa akin? Mas lalo siyang napaiyak. Elle, 12 taon kitang hindi nakalimutan. Bago ako umalis, hinalikan mo ako. Inamin mo na gusto mo ko. Sabihin mo kung paano kita makakalimutan. Ikaw lang ang kaibigan ko dati. Ikaw lang ang lalaking nagparamdam sa akin na ang ganda-ganda ko kahit ang daming humahanga sa'yo dati. Sa bahay, palagi akong inaasar ng mga pinsan ko kasi ako ang pinakapangit. Pero kapag kasama kita, pakiramdam ko, reyna ako na sobrang ganda. Napangiti si Andres. Mas maganda ka ngayon, lalo. Imposibleng walang nanligaw sa'yo. Wala naman akong pakialam sa kanila. Ibang lahi ang mga nagpakita ng interes sa akin. Pero babalik pa rin ako sa Pinoy na kababata ko. Campus crush noong high school kami, kaya kaaway ako ng lahat. Kababata akong umiiyak kapag hindi ko pinapansin. Nauwi sa tawa ang ngiti ni Andres. Sobrang sarap balikan ng mga alaala nila. Yun din ang mga pinakamasasayang araw niya. Nahirapan siyang kalimutan, lalo pa at pagkatapos nitong umalis, puro hirap ang pinagdaanan ng pamilya nila. Nahirapan siyang maghanap ng mamahalin, kaya na-stuck na lang din siya sa pagmamahal kay Elle. Parang ang hirap maniwala, Elle. Namumungay ang mga mata ni Andres. Ako wala akong ibang minahal sa mga nagdaang taon. Wala kasi nalugmok ako sa problema ng pamilya ko. Pero ikaw napakaganda ng mga nangyari sa buhay mo. Imposibleng walang... Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang halikan ni Elle. Simpleng halik na nauwi sa malalim. Buong puso siyang tumugon dahil pakiramdam ni Andres, hindi lang labi ang hinahalikan nito, kundi maging ang lahat ng insecurities na tumubo sa kanya. Tumulo na rin ang mga luha ni Elle at hinaplos ang kanyang mga labi. Tama na, maniwala ka kasi nandito ako at nagmamahal pa rin sa'yo. Ngayong nakita na ulit kita, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Nakamit ko ang mga bagay na gusto ko, pero ikaw pa rin ang mahal ko. So please, wag mo nang ipagkait sa akin ang karapatang piliin ka. Simula ng araw na yon, wala nang naging pagpapanggap sa pagitan nilang dalawa. Sa trabaho, mukha lang silang boss at employee. Pero pagkatapos ng office hours, palagi silang magkasama. Sabay silang nag-gym at kumakain. Ilang buwan silang ganon. Gusto niya rin kasi talaga ng healthy lifestyle. Lalo pa at nagkaroon na siya ng motivation na tumagal sa mundo. May Elle siyang gusto niyang pang makasama, kaya mas lalo siyang nagpursige. Namamayat ka ha? Ang gwapo mo na? Bulalas ni Bianca at hinawak-hawakan ng mukha niya. Nag-gym ka? Natawa naman si Andres. Oo, medyo lang. Since bawal mabata kang pa ako. Okay ba? Tumango agad si Bianca. Oo, ang pogi mo. Okay yan. Nagulat silang pareho nang biglang bumukas ang opisina ni Elle. Nakatingin ito sa kanya at mukhang mainit ang ulo. Mr. Reyes, in my office now. Agad na umupo si Bianca. Mainit na naman ang ulo niya. Balik trabaho na. Tumikim si Andres at pumunta sa opisina nito. Nang pumasok siya, ang sama ng tingin ni Elle. Gusto niyang magseryoso pero napapangiti talaga siya.
Nagawa mo ba ang reports mo? Inis nitong tanong. Yes ma'am, napasa ko na rin po sa email. Umismid si Elle at inusog ang swivel chair nito. Pati mouse ay pinagdadabugan na. Nasaan? Hindi ko makita. Unti-unti siyang lumapit at yumuko rito. Eto, Marahan niya itong hinalikan sa pisngi. bakit mainit ang ulo? Napairap si Elle. Sa tingin mo? Mahinang tumawa si Andres at hinila patayo si Elle. Siya ang umupo sa swivel chair nito at kinandong niya ang dalaga. Nagsiselos ka na naman. Huwag ka na nga sabing magselos. Bisexual si Bianca. Hindi ako ang tipo nun. Pero ang sweet ninyo. Andres, naiinis ako. Gawin mo ang 2 report. Mag-overtime ka. Bukas ang deadline. Kailangan ko agad yon. Hindi na pinansin ni Andres ang mga sinasabi ni Elle. Alam niyang paparusahan na naman siya nito. Naging abala na lang siya sa pagkuha ng singsing sa bulsa niya. Ayoko ng mga palpak sa trabaho. Hindi porke boyfriend kita ganyan ka na. At tigilan mo makikipaglandian sa... Pinakita niya ang singsing dito. Will you marry me? Umawang ang bibig ni Elle. Andres, napangiti siya at kinuha ang kamay nito. Marahan niya yung isunuot dito. Sampalin mo ako kung hindi ka pa ready at ayaw mo pa. Pero sa halip na sampal ang makuha, hinalikan siya ni Elle. Agad niya naman yung tinugon. Yun nga lang, mabilis nilang tinulak ang isa't isa nang ma-realize na bukas ang blinds. Napatingin sila at lahat ng mga katrabaho nila nakanganga at hindi makapaniwala. Nabitiwan pa ni Bianca ang cup ng kape nito habang nanlalaki ang mga mata. Sino ba naman ang hindi magugulat? Wala namang may alam na may relasyon silang dalawa. Tapos harap-harapang maglalandian. Nagmamadaling sinara ni Bianca ang blinds. Kasalanan mo! Ang landi mo! Natatawa na lang din siyang tumayo. Halika na, umuwi na tayo love. Malalaman din naman nila yan. Invited sila sa kasal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamahalagang pagmamahal na maaari nating matutunan ay ang pagmamahal sa ating sarili. Madalas tayo mismo ang unang nagdududa sa ating halaga dahil sa mga pagkakamali, kabiguan o pagbabagong dala ng buhay. Kapag hindi natin nakikita ang ating sariling halaga, mahirap ding paniwalaan na may taong kayang mahalin tayo ng totoo.